Lumilipad na electric car. Flying cars. Flying cars? Mga lumilipad na sasakyan. Posible na ba? Sa tindi ng traffic sa mundo, lalo na sa Pilipinas, iniisip mo rin bang pwedeng lumipad na lang sana? Kapag flying cars ang pag-uusapan, naiisip natin ito ay pang movie lamang at ito ay sa future pa. Pero alam mo ba, dahil sa mga imbensyon ng mga tao sa iba't ibang bansa at maging sa Pilipinas, ay posible nang maranasan at masakyan ang flying cars. Ano-anong mga sasakyan ito? 10 flying cars inventions. Yan ang ating aalamin. Klein Vision Air Car. Ginawa ng BMW ang air car na ito na isang sasakyan na kayang maging ordinaryong kotse at maging flying car sa loob lamang ng 3 minuto. Ito ay may retractable wings at folding tail surfaces. Dahil dito, ang air car ay pwede na sa lupa at sa himpapawid. Ang prototype ng air car ay may makina ng BMW na may 160 na horsepower. May propeller ito na nakakatulong sa pag-take off at may parachute din para sa mas ligtas na paggamit. Ang air car ay kayang maggamit sa ere ng mahigit 40 oras. Sinuri ito ng mabuti para mapatunayan na kaya nito ang iba't ibang elemento sa paglipad. Sa ngayon, ang Air Car Prototype 1 ay nakalipad na sa taas na 2,500 meters gamit ang bilis na 190 km per hour. PAL V Liberty. Gamit ang Dutch engineering at Italian design, ito ay itinuturing na isa sa pinakamagandang produkto ng Europa na may disenyong kayang sumakay ng 2 tao. 910 kg ang kayang bigat nito at kayang lumipad na may bilis na 160 km per hour. Ang supercar na ito ay may 100 horsepower na kayang tahakin ang 500 na kilometro na tumatagal ng 4.3 hours sa maximum na level nito. Ang PAL V ay isang gyroplane tulad ng isang helicopter. Ang blades nito ay patuloy na aandar hanggat may hangin. Naisip ang ideyang ito noong 1999 pa. At 2017 unang isinapubliko. Ngayon, pwede nang bilhin ang PAL V Liberty sa tumataginting na presyong $599,000. Aeromobile 3.0. Ito ay hindi lamang flying car, kundi collapsible rin. Ibig sabihin, hindi lang ito panghimpapawid, pwede rin sa kalsada na kayang kumasya sa kahit na anong regular na parking lot. Ang 3.0 na bersyon nito ay mas pinagandang variant. Kaya nito mag-take off sa bilis na 90 mph at may fuel consumption na 15 liters per hour gamit ang flight mode. Ito ay may magandang disenyo at mas madali ring gamitin kumpara sa iba, kung kaya't nakuha nito ang atensyon ng madla. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang kumpanya kung kailan ito pwedeng mabili. Terrafugia Transition. Sa tulong lamang ng isang push button, maaari mong baguhin ang isang kotse patungo sa lumilipad na eroplano. Yan ang Terrafugia Transition. Habang nasa lupa, ito'y isang futuristic na kotse. At kapag nasa kalangitan, ito'y katulad sa isang eroplano. Sa liit nito, kaya itong matago kahit sa simpleng garahe lamang. Isinagawa ng Terrafugia ang unang pagsusuri sa paglipad ng mga kotse noong 2006. Isang napakagandang feature ng flying car na ito ay ang automatic flight technology. May propulsion system ito gamit ang lakas ng 8 motor. May 4 itong upuan. Ang cabin nito ay may kakayahang maglaman ng hanggang 635 kilograms. Sa pag-usad ng teknolohiya, layunin ng kumpanya na gawin itong electric car. Aeromobile 4.0. Sa pamamagitan ng eroplanong ito, magagawa mo ng malapitan sa personal ang kalangitan. Isinailalim ito sa mas kusing proseso upang mapanatiling magaan na hindi na isasakripisyo ang magandang disenyo nito. Kumpara sa iba pang mga flying cars, ang Aeromobile 4.0 ay may natatanging reputasyon dahil ito ay isa sa mga luxury cars. Ito ay may kasamang modernong disenyo sa automotive cross structure nito at sa occupant restraint system. Hindi lang yun, meron din itong ballistic recovery parachute para sa buong sasakyan para masiguro ang kaligtasan. Blackfly. 2019 nang inilunsad ang Blackfly na kasing presyo ng SUV. Di tulad ng mga unang nabanggit, ang Blackfly ay hindi gaya ng ordinaryong kotse. Dahil kailangan nito ng 2 malakariton para magamit sa kalsada at mailipad ito ng mas mabilis. Kaya lamang nitong magsakay ng isang tao na may 6.5 feet na taas at timbang na 250 pounds.
Maliit kung ikukumpara sa iba pang mga imbensyon, pero ito naman ang isa sa pinakamura. Ang imbensyong ito ay may bilis na 62 mph at kayang maglakbay ng 25 miles. Moeller Sky Car. Sa 10 flying car na nasa listahan, ang Moeller Sky Car ang pinakamatagal nang naimbento. Noong 2000 pa na-assemble ang Moeller Sky Car. Ngunit sa ngayon, hindi pa ito legal na maipalipad dahil hindi pa ito FAA certified. Ang imbensyong ito ay ginawa ni Dr. Paul Moeller sa loob ng 50 taon. Mahigit $150 million ang nagastos dito. Pero ngayon ito ay pinagbebenta na lamang sa eBay ng halagang $5 million. Napagdesisyonan ng kumpanya nito na ibenta na lamang ang imbensyon dahil sa problemang pinansyal at ayon sa kanila, wala na silang planong ayusin at pagbutihin pa ito. Carplane. Ito ang isa sa mga kaunting flying cars na nabigyan ng tulong pinansal at pondo mula sa gobyerno. Noong 2016, binigyan ito ng gobyerno ng Germany ng 500,000 euro. Noong 2017, isa ito sa nabigyan ng reserbang pondo mula sa Federal Economics Ministry. Noong September 2017 naman sa International Automobile Show sa Frankfurt, unang isinapubliko ng kumpanya ang kanilang imbensyong Carplane. Idinisenyo ito upang maging angkop sa lahat ng uri ng paggamit, maging pampribado man o pangkomersyal. Isa pa sa kagandahan ng Carplane ay wala itong ingay na nakakapagpadagdag ng noise pollution. Samsung Switchblade. Ang Samsung Switchblade ay dinisenyo na maging lubos na epektibo para sa praktikal na pang-araw-araw na paggamit. Ito ay may bilis na 200 mph at kaya ang taas na 13,000 feet. Sa loob lamang ng 3 minuto, flight ready na agad ito. Kaya nito ang sakay na 2 tao at kaya rin ang 100 pounds na bigat ng bagahe. Ito ay may malaking lalagyan at may power to weight ratio ng isang 27 Corvette. Meron din itong sariling heating at air conditioning para maging angkop ito sa kahit na anong klima. Sa pagmamaneho, meron itong 5-speed transmission at ang pakpak nito at buntot ay extendable at protektado habang ito ay ginagamit sa lansangan. Pwede mo ding ipa-customize ang switchboard nito. EHang 184. Ang EHang 184 ay may bilis na 100 km per hour at kayang lumayag sa dagat sa loob ng 25 minutes. Oo, panglupa na, panghimpapawid pa, at pangdagat pa. Ang maximum na taas na kayang abutin ng EHang 184 ay 500 meters. Isa sa nakakabilib na katangian ng kotseng ito ay meron itong kamera na pwedeng magamit sa pang-siyensyang investigasyon. Meron din itong mga flashlights at signal lights. May espasyo rin para sa mga malalaking bagahe at kayang isakay ang isang tao. Ang maximum na kayang maisakay ng EHang 184 ay 100 kilograms. Sa Pilipinas naman, alam mo ba na meron din tayong sariling imbensyon ng flying car? Ito ay ang Concepto Millenia. Ito ay ginawa ni Kais Mendiola. Kaya nitong lumipad sa himpapawid sa bilis na 60 km per hour sa loob ng 15 minuto. Ayon sa inventor, ito ay electric din, kaya nakakatipid talaga ito sa gas. Sa moderno nating panahon, marami nang nagagawang mga nakamamangha at ang imposible ay nagiging posible dahil sa mga imbensyon ng tao. Sa patuloy na modernisasyong ito, indikasyon ito na malayo na ang narating ng mundo at kaalaman ng tao na paglago ng teknolohiya at siyensya naway tayo din ay sumabay sa pag-usbong nito. Kasabay ng paglipad ng mga imbensyong ito ay ang paglipad din nating lahat tungo sa mas maayos na mundo. Sa mga nabanggit na flying car, ano ang pinaka-nagustuhan mo? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video, mag-subscribe at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!